Sa Senado po nagkainitan sina Senators Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta dahil sa issue naman ng West Philippine Sea. Narito po ang report ni Mobile Journal, Merimon Reyes. Commodore Tariela po ba ginawan ng caricatures or effigy yung mga heads of state ng Vietnam, ng Malaysia, at iba pang karatig bansa? Hindi kailangan, Mr. President, dahil wala naman silang pag-water cannon sa atin. Mainit ang naging debate ni Senators Kiko Pangilinan at Rodante Marcoleta sa deliberasyon ng Senate Resolution No. 256. Yan ang resolusyong kinokondena ang mga pahayag ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero part 2 na yan dahil kahapon pa sila nagtatalo. Ang ugat niyan, ang tamang sukat, lawak at grid coordinates ng West Philippine Sea. Kahapon, iginiit ni Senator Marcoleta na kailangang malaman ang eksaktong sukat ng West Philippine Sea. Mahirap daw kasing ipagtanggol ang Pilipinas kung ganyang simpleng tanong hindi masagot. Because if we are unable to do that, baka mahirapan po tayong ipagtanggol hanggang saan ang sa atin. Pero buwelta ni Senator Pangilinan, Napagpasahan na ng International Arbitral Tribunal. There is nothing to defend. It has been resolved in our favor. What we have to now defend and uphold is the ruling. pero idiniin ni Marcoleta. Nanalo nga ang Pilipinas sa arbitral ruling pero hindi malinaw sa kung hanggang saan ang West Philippine Sea. Alam po ba ng ating honorable gentleman from Pampanga and Quezon City na pag ginamit po natin yung West Philippine Sea na 200 nautical mile limit ng ating exclusive economic zone, 17 features po ng Calayan Island Group ang mawawala. Are we trying to say here that the arbitral ruling was erroneous, and therefore we should stop claiming what was awarded us? I don't see the logic, Mr. President. Nilinaw naman ni Senate President Tito Soto at Senator Risa Hontiveros na kahit ang China, walang fixed at internationally recognized na geographic coordinates sa inaangkin nitong malaking bahagi ng West Philippine Sea. Pero muling naulit ang debate ni Pangilinan at Marcoleta kanina. Hirit ni Marcoleta, may iba rin namang bansang nakakairingan ng China pero hindi umabot sa punto ng iringan nito sa Pilipinas. Ang sinisisi niya, ang umano'y pa-rockstar ng mga pahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela. I know that being bombastic, Tariela earns him likes and makes him probably feel like a rock star, Mr. President. I know national anger sells newspapers. I know mindless patriotism wins. Pero sagot sa kanya ni Pangilinan, The very least that we should do as a Senate is rally behind our Department of National Defense. bukas didesisyonan ang kahihinatnan ng resolusyon. Pero hindi lang sa Senado nagkakainitan sa issue ng West Philippine Sea, kundi pati sa House Plenary kahapon. Diretsahan itong tinumbok sa privilege speech ni Minority Floor Leader Congressman Marcelino Libanan. This is not a defense of China, nor a retreat from our sovereign rights. This is an honest call for discipline, propriety, and adherence to the standards required of public officials under our laws. Patriotism is not measured by how loudly we speak, but how responsibly we act. Wala siyang pinangalanan, pero sinita niya ang paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping na siyang ginamit ni Tariela sa isa niyang presentation sa isang university lecture. Buwelta naman dyan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. I am insulted that a member of this Congress will stand up in favor of China. Madam Speaker, J. Tariela is doing his job as spokesman of the Philippine Coast Guard. Banta niya pa, ipapa-ethics niya si Libanan pag di nito inatras ang kanyang privilege speech. Pero di nagpatinag si Libanan. I hope the minority leader recants his speech. Because if not, then Madam Chair, he has therefore failed in his duty and his oath to this Congress, the representatives of the people. Ako po'y nire-request na mag-withdraw ng aking privilege speech. Hindi ko po i-withdraw po yan. Nagbabalita mula sa frontline.
Mobile Journal, Merrimon Reyes, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.